Mga kaweb, mahalaga para sa karamihan ng mga tao ang paglalakad. Kundi dahil sa paglalakad, hindi tayo makakarating sa ating paroroonan. Sa isang bansang kagaya ng Pilipinas, kung saan ang buong kapaligiran ay tila isang basurahan, hindi may iwasang maapakan ng mga bagay na di natin gusto. Kagaya ng balat ng prutas, chewing gum, Crayola. Ngunit kung may isang bagay na talagang hate na hate nating matapakan, ito ay walang iba kundi tae. At kapag nakaapak ka nito, paano mo aalisin sa sapatos mo? Mga kaweb, ganito kasi yan. Pansinin ng tatlong ito. Si Justin, isang estudyante. Si Ryan, isang rapper. At si Albert, isang tambay. Ngunit bakit sa kanilang tatlo, si Albert lamang ang malungkot? Kasi may tae siya sa sapatos. Hindi madali ang pagkuha namin ng panayam kay Albert. Noong una namin siyang natunton, hindi naging madali ang kanyang pagtanggap. Pwede po namin silang maabala. Gumagawa po kasi kami na show. Naghahanap po kami nung yung nakaapak daw ng tae. Meron mo ba dito noon? Yung pangalan daw po, Albert. Ba't pumasok? Siya ba yung Albert? Oo, siya. Oo. Ba't pumasok bigla? Ano ba ba? Pwede po namin sila Makuha yung bugok! Ay, ano lang po, para lang po doon sa show namin. Ali! Yung topic kasi po namin kung paano yung mga Ali! tae. Oo namin! Ayun yung title. Di pa nga makuha ini? Ali! Baka pwede po may interview lang. Pabili mo ko! Konti lang po. Habang hinihikayat siya ng kanyang mga kasama upang magbigay panayam, nakausap namin ang kanyang mga kaibigan. Solid. Ay, kung alam mo lang kung paano nasira ang buhay ni Albert nung naapak siya ng tae. Tangina, solid. Kasi naman, solid talaga eh. You weren't there. Yun lang ang masasabi ko. You weren't there. Sa wakas, pumayag na rin magpa-interview si Albert sa kondisyong iibahin daw namin ang spelling ng pangalan niya. Mansa rin namin ni Barbara nun. Papunta ako sa bahay nila. Naka-semi-formal, na may dalang bulaklak at pansit Shanghai, yung patatim. Tapos ayun, papunta ako sa bahay nila. Hindi ko na malayang nakapak na pala ako ng tayo. Buo-buo, mamasa-masa, at kulay brown. Pagdating sa bahay nila, napansin niya kagad na may dumi sa sapatos ko. Alisin mo yan! Alin? Yung tayo sa sapatos mo, alisin mo yan! Paano? Hindi kita papapasukin pag di mo inalis yan. Hindi alam ni Albert ang gagawin niya noon. Hanggang grade 5 lamang daw kasi siya. Hindi na siya pinapasok at kinausap simula noon. Ano bang meron sa tae at masyadong nababahala ang tao dito? Upang maunawaan ang karanasan ni Albert, lumapit kami sa isang eksperto. Ang tayo kasi, waste product na lumalabas mula sa isang hayop. Waste product meaning latak. Dahil sa nature ng tayo, ina-associate natin siya sa mga hindi magandang konsepto. Kasi walang kwenta tapos ang baho-baho pa. Kaya nga po may nangyaring masama sa atin, sinasabi natin, shit! Shit kasi tae. So given this ugly concept of tae, ayaw natin ma-associate dito. And if you can deal with the situation, maaari kang may ostracize sa lipunan at matrauma tulad na nangyari kay Albert. Upang matulungan si Albert sa kanyang suliranin, minarapat namin siyang dalhin sa isang help center para sa mga taong tulad niya. Hindi sapat ang kaalaman sa kung paano alisin sa sapatos ang taing naapakan. Opo. Sige, tuloy lang kayo. Ayun po kasing kasama ko, nakatapak ng tayo, hindi marunong magtanggal ng paa. Nabalitaan po kasi namin kayo na marunong kayo magtanggal ng tayo sa paa. Papaturo namin sa inyo.
Madali lang yan. Matuturoan ko kayo. Tara, papaliwanag ko sa inyo kung paano. Sa panahon ngayon kasi, kaalaman talaga ang kasangga natin sa problema ng buhay. So kung di mo alam kung paano mag-alis ng tae sa paa, disgrasya ang aabutin mo. Ako ang nalalaman ko ngayon, patutunan ko pa sa mga ninuno namin. Kasi marami silang technique kung paano mag-alis ng tae sa suot natin sa paa. So ngayon, since na may tanim na ang buhay ko, tinayo ko tong help center para makatulong sa mga taong katulad ni Albert. Unang dapat gawin, huwag kang magpanik. Kapag nagpanik ka, hindi ka makakaisip ng tama. So let's say, nakaapak ka ng tae. Sige, fine. Sa umpisa, magmura ka. Ilabas mo lahat ng galit mo. Pero kapag nakaapak ka ng tae, ganito ang gawin mo. Ayon kay Air, ang hustong paraan ng pag-aalis ng tae mula sa kasuotang pampaa ay ganito. Una, humanap ng lugar kung saan hindi patag ang lupa, kagaya ng mga lugar na madamo o mabuhangin. Huwag munang humanap ng tubig kasi, ayon kay Air, nakakapagpakapit ng tae ang tubig na malamig. Ikalawa, kapag nakahanap ng lugar na di patag, tumayo ng shoulder width apart at huminga ng malalim. Ilagay ang mga kamay sa bulsa upang magmukhang cool sa mata ng kasalukuyang henerasyon. Ikatlo, ikaskas ng isang beses sa kinatatayuan ng mabagal at madiin ang kasuotang pampaang nakaapak ng tae. Ikaapat, pagkatapos ng isang kaskas, ang mga tao kadalasan kinakaskas muli sa parehong lugar ang paa. Ayon kay Air, hindi yun tama. Dapat sumulong ng isang step mula sa kinatatayuan bago muling ikaskas ang paa sa lupa nang sa gayon, hindi kakapit muli ang taing natanggal na. Ikalima, gawin ito ng paulit-ulit hanggang mawala ang tae sa talampakan. Hindi maiiwasang may matitira, ngunit ayon kay Air, ang mahalaga ay hindi mapansin ng ibang tao na merong nakakadiri sa ilalim ng iyong paa. Pinasubok namin kay Albert. Noong una, nahihirapan pa siya. Hindi kasi yung tinuturo sa eskwela, kaya wala siyang kaalam-alam. Bata pa ako nun. Iniwan kami ng tatay ko. Kaya yun. Siya lang kasi nagtatrabaho sa pamilya namin. Napiwarsan akong tumigil sa pag-aaral. Kaya eto ako ngayon, bobo. Simpleng tayo lang sa sapatos, di ko maalis-alis. Kasalanan ng gobyerno yan eh. Alam mo, di ba sa ibang bansa wala ka nang makikitang tayo sa daan? Matapos matutuhan ni Albert ang kailangan niyang malaman hinggil sa pagtanggal ng tae sa paa, nagpatulong siya sa bahay ng kanyang ex na si Barbara. Dahil sa bagong kaalaman, nagkaroon siya ng pag-asa na magkakabalikan pa sila ng dati niyang kasintahan. Ngunit hindi rin tumagal ang pag-asa. Ang sakit eh. Parang nasayang lahat ng pansit na binigay ko sa kanya. Diretso siya. Magsama sila ng hudas na yon. Sa kabila ng lahat, natutuwa pa rin daw si Albert dahil sa susunod na makaapak na siya ng tae, alam na niya ang kailangan niyang gawin. Tunay nga ang sinasabi ng mga nakakatanda na sa bawat delubyo na dumarating sa ating buhay, meron pa ring pag-asa basta kaya natin itong tugunan sa pamamagitan ng hustong kaalaman.